moments later. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So mga ka-angel, nasa car na tayo. Galing tayo kanina sa parang cable streetcar ang dating. At malamig, kaya bumalik na po tayo sa car. So alis na po tayo dito sa parking area at pupunta tayo ng Jollibee. Bili tayo ng dinner natin mga ka-angel. At susubukan po natin kung masarap po ang Jollibee dito sa Edmonton. Tara po. Pansin nyo mga ka-angel, puro truck po ang nandito ngayon. Bakit kaya? Ano kaya meron? Bakit puro malalaking truck dito? Sa bagay po mga ka-angel, sa street po, street parking pwede na po ang mga maliliit. Pagka po kasi malaki ang car mo, may mahirapan ka mag-park sa street. Yung street po, may mga part po kasi na libre. Yun po yung mga siguro reason kung bakit mostly yung mga small cars ay doon sila nagpa-park. So ito po ang courtyard Courtyard Marriott mga ka-angel. So marami pong mga pumapasok kanina, baka may event po dyan. So tara po mga ka-angel at punta na tayo sa hotel. So yan ang kumbaga mga office towers na mga old buildings. So yun mga ka-angel, turn right tayo dito. At malamig po ngayon mga ka-angel. Ewan ko po ang dahilan. So mga ka-angel, ayan po yung Canada Place. Ayan yung sinasabi kong na IRCC office. Ayan. Ayan kung saan po pinaprocess ang mga application natin sa citizenship or permanent residence. Maganda ang view dito mga ka-angel at namamangha ko. Parang nakalimutan ko si Calgary pagka kikita ko yung view. May simbahan din yata ito ng Catholic mga ka-angel. Bukas po mga ka-angel, iikot ko po kayo sa pinaka downtown niya mismo, kung saan po yung mga mataas na building. Kita kayong sinasabi kong tallest building in Canada, sa Western Canada mga ka-angel yan. So dito po tayo at dadaan tayo doon sa baba po kung saan nandun tayo kanina, yung may glass na parang viewpoint. So ito, turn right tayo dito mga ka-angel at pababa po tayo. So ayan mga ka-angel, diyan tayo galing kanina. So kikita nyo po yung step nya, pagka-step nya yung hill. Maganda yung location nya dahil yung pagka po kasi ang isang city nasa isang bundok, maganda ang view nyan. Pagka po kasi when it comes to mountain, maganda po talaga kung may mountain, dahil yun po yung nagpapaganda ng view sa isang lugar. So diretso lang po tayo dito at tatawid po tayo ng bridge mga ka-angel. Ayan po yung bridge kanina mga ka-angel. Yan. Diyan tayo galing kanina. So tatawid tayo dito at bababa pa tayo.
So pansin nyo mga angel, ang daming pasikot-sikot dito sa Edmonton. Ayan, maganda talaga yung view nya. At pag clear, red light, go. Yung Motard Observatory. So may dalawang bridge po na luma na dadaanan natin. So historical place po siguro ito, kaya hindi na maintain nila yung pagka-vintage niya, yung pagkaluma niya. Ito siguro yung mga isa sa pinakaunang mga bridge dito sa Edmonton ng mga unang panahon. So tuloy-tuloy po tayo at 13 minutes away po tayo sa destination natin. Yan. At makakakuha na naman tayo ng magandang view dito mga ka-angel, kasi may tulay na naman yatang paakyat. Yan. So ito po para mga mix po, mga residential at saka mga commercial. So naalala ko mga ka-angel, dito kami dumaan noong yung group ng barkada, family, nagpunta sa yung grupo mo namin, pumunta kami ng Saskatchewan, sa Saskatoon. Dito kami dumaan sa road na ito, naalala ko. Kaya tinawag din siguro na West Saskatoon Drive dahil papunta siya ng Saskatoon. Ayan. At tayo ay magle-left tayo dito mga ka-angel. So ayan, mga residential building po yan na overlooking po yung Edmonton skyline. So tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-angel. At napansin ko po mga ka-angel ay mas mura po ng konti lang naman yung gas dito sa Edmonton compare po sa Calgary. Hindi ko lang po sure mga ka-angel, pero ang aking naiisip ay maaari po sigurong mas mura ng konti dito sa Edmonton dahil meron po kasing oil refinery dito sa Edmonton, na kumbaga pag nag-refine po sila ng oil from sa mina, dito na lang, malapit na dito, hindi na itatransport. Unlike po kasi sa Calgary, magta-travel pa yung oil niyan. So siyempre gagamit sila ng mga extra money para may transport po yung gas. So sa Calgary po, I'm not sure po, sa aking pagkakalam ay wala pa pong oil refinery sa Calgary. Dito sa Edmonton meron po. Kaya yun po siguro isa sa mga dahilan na mura ang gas dito compare po sa Calgary. At of course po, kung saan nagkagaling ng majority ng oil ng Alberta at sa buong Canada, doon po sa Fort McMurray. It takes around more or less 4 hours drive from Edmonton. So mas malapit po yung Edmonton talaga sa Fort Mac, kung saan andun yung mga big company or big na minahan ng mga oil. Unlike sa Calgary, it takes around 7 hours more than drive. A new phone's been connected. Going back to according to Wikipedia, the minimum age to earn an unrestricted. So yun po ang aking dahilan mga ka-angel. Hindi po ko sure mga ka-angel, pero sa aking opinion lang na maari yung transportation, yung pag-shipment or transport ng mga oil, siyempre gagamit sila ng extra cost para mai-transport yung mga gas o yung mga oil sa iba't ibang lugar. Kaya kung i-google nyo po yan sa Google Map, yung location po ng Edmonton is very close to Fort McMurray,
na kung saan andun yung mga big companies ng oil at yung mga planta or yung parang minahan. So correct me if I'm wrong mga ka-angel, tinatanggap ko po kung may mga mali akong nasabi. Mag-comment lang po kayo at don't forget to subscribe to Discovery Angel. So mga 7 minutes away na po tayo sa Jollibee. So mag-turn right po tayo dito mga ka-angel. So mga ka-angel at mga kapatid natin sa Pilipinas, try nyo po mag-apply dito mga ka-angel. Mga kapwa nating Pilipino, mga kapatid natin sa Pilipinas, mga kaibigan, try nyo kasi maganda po ang Alberta. Kung mag-choose po kayo ng lugar dito sa Canada, I will suggest na dito po sa Alberta kayo pumunta, kasi iisa lang po yung tax dito at I think it's the only province that has only one tax. The rest is two taxes, provincial at saka federal tax. So very important po yan, dahil at least makasave kayo ng money kung ang magiging work po natin is like only yung sakto lang ba na sweldo. At least makakasave tayo ng mga extra money. So anywhere po sa Alberta, kung gusto nyo po ng major city life, you choose either Calgary or Edmonton. Kung medyo kumbaga lesser hassle ng isang big city, punta kayo sa secondary city ng Red Deer, kasi in between po yan ng Calgary, Edmonton, or something like closer to the US border, yung Lethbridge din po, na hindi isang malaking city rin siya, o na parang Red Deer din. So yun po yung aking mga isa-suggest na lugar at city kung mag-move kayo dito sa Alberta. Meron din po naman mga other city din na malaki din, pero of course smaller than Calgary, Edmonton. And then din po sa east, na going to British Columbia border, andyan po yung Grand Prairie. So maraming mga landscape din po dyan na kung mahilig kayo sa mga natural, maganda rin po doon. Pag something like about yung mga bundok-bundok o yung mga hill na kakaiba naman, so andyan nga po yung Medicine Hat at saka yung Lethbridge. So kung gusto nyo po na kumbaga medyo closer to the north, so punta po kayo sa Fort McMurray, kung saan nandun po yung mga malalaking gas, minahan ng gas. Like I said po, kung di ako nagkakamali, yung Canada po ang second o third largest producer po ng oil sa buong mundo. So una, kung di ako nagkakamali, andyan yung Saudi Arabia and the US, and then pangatlo po yata ang Canada. Dahil po andito sa Alberta ang malaking minahan o mga kumpanya ng oil. Kaya nga po kung mag-work ka sa oil dito, medyo talagang sweldoin ka pagdating sa sweldo, dahil malaki ang bigayan. Kaya marami tayong mga kapatid na Pilipino na nagtatrabaho doon sa Fort McMurray. At talagang namang malalaki ang bahay nila dito sa Calgary. So kung may ang background nyo po, o kung ang hilig nyo is about oil, then patok po sa inyo yon dito sa Alberta, dahil malaki ang future ninyo kung may background kayo sa oil. So
3 minutes away na lang po tayo mga ka-Ranger. Ito po yung sinasabi ko mga ka-Ranger. Kanina nasabi ko, yung binabagtas nating road going to the downtown kanina ay pangalan po ng kalaban ng Edmonton sa number 1 city sa Alberta. Ito na po yon mga ka-Ranger. Ginawa po kasing one way ang both side, one way sa kabila, so one way dito. Dito po ang pangalan ng street nito is Calgary Trail. So like I said, Calgary is kumbaga competition na kakumpit ng Edmonton sa number 1 sa Alberta. So ito po ay Calgary Trail na ang pangalan ng daan na ito. Going po ito all the way po na yan sa Highway 2, yung Queen Elizabeth Highway na nagko-connect sa Calgary. Pagdating naman po sa Calgary mga ka-Ranger, meron din naman pong pangalan ng Edmonton Trail din naman po yun. Isa rin po siyang major road na from downtown ng Calgary papunta po ng northeast ng Calgary sa Calgary. So meron din pong Edmonton Trail doon. So hindi naman po competition yan. Siyempre part pa rin ng Canada yan. Kumbaga parang nasabi ko lang na compete dahil sila yung kumbaga na number 1, number 2 na city sa Alberta kaya nasasabi ko lang na ganun. Pero hindi naman po sila nagko-compete. Love na love naman sila nilang isa't isa dahil nasa loob sila ng Alberta. Kumbaga brothers. So malapit na tayo mga-Angel at kailangan natin mag-exit na dito sa left dahil ito ay isang one way. So mag-exit na po tayo dito at punta tayo sa Jollibee. Ayan mga ka-Angel, si Jollibee ngumingiti na. Ngumingiti na si Jollibee at talagang busog na busog at mataba pa rin. Ibig sabihin patok na patok siya mga ka-Angel. So yan na mga ka-Angel yung Jollibee Edmonton. Dito po yata yung pinakaunang Jollibee noon na itinayo dito sa Alberta. So tara, pasok po tayo sa loob at mag-order tayo ng bucket na chicken. Ikatabi siyang Thai Express, Thailand na restaurant. Yan po mga ka-Angel. Pasok tayo sa loob. Yan po yung loob niya mga ka-Angel. Yung maluwag. Yan si Jollibee, masaya pa rin. Ito yung pagpapilian. Meanwhile, in our universe. So mga ka-Angel, dito sa loob bili tayo ng konting pampatulog natin. Bili na pa tayo, beer. Hanapin natin mga ka-Angel yung Red Horse kasi mayroon doon po silang Red Horse dito. Oh ayan, dito pala mga ka-Angel. Ito, may Red Horse mga ka-Angel. Sakto. Ito yung hinahanap natin. Tingin natin kung may meron silang maliliit tsaka o kaya yung Pilsen. So maghanap po tayo ng kung may nakabox sila para madali po siyang buhatin. Yun, maraming klaseng mga beer mga ka-Angel. Kung minsan naiinom kayo marami mong pagpipilian. So hanapin natin kung meron silang Red Horse na nakabox kasi nakatanggal po siya. So sana meron. Mahanap kung mayroon siyang nakabox na Red Horse. So yan, maraming klase.
Oh, meron din silang nakabote mga ka-angel. Ayan. So, pwede. Ayan mga ka-angel. Meron silang nakabote. Pero hanapin natin kung may nakabox na lata. Mas maganda kung nakalata. Sana meron para madaling buhatin lang mga ka-angel. Tatanungin natin mga ka-angel kung meron silang nakalagay sa box na Red Horse para madaling buhatin. So ito mga ka-angel ang kukunin natin kasi mas madali siyang buksan. Kuha tayo ng 6 siguro. Guys, so balik na tayo sa car mga ka-angel at malamig. So ayan mga ka-angel at saka na tayo at going to the hotel na po tayo. Sa south area po tayo ng Edmonton. So binabagtas po natin yung Calgary Trail kanina. So dito po ay going to the international airport po ng Edmonton. Ito yung way. Ito din po yung way na pa Calgary. So halata po talagang marami na rin po mga car dito mga ka-angel. Kasi nung pumunta kami dito, nung bago pa lang ako dito sa Canada, that was 5 years ago. Hindi pa ganun kadami ang mga car. Marami na, pero compare ngayon, talagang marami na. Dahil mapansin, Sabado po ngayon mga ka-angel, expected po natin yan na lesser volume po ng car. Dahil weekend, marami pa rin po. Talagang busy na. Ayan po yung sign ng Calgary Trail tsaka International Airport ng Edmonton. Dito po sa Edmonton mga ka-angel, kung dahil po sa location niya, which is mas north siya sa location compared sa Calgary, parang mas almost the same naman po, pero yung lamig parang most of the time is parang kumbaga mas malamig yung Edmonton compare po sa Calgary, dahil po siguro northern, mas north siya kaysa sa Calgary. Kaya ngayon, numalis kami sa Calgary kanina, medyo maaraw at mainit-init konti. Nandito po kami ngayon, mas malamig. So, siguro dahil sa geographical location ng Calgary, ng Edmonton. Ang temperature po ngayon sa Edmonton is nasa 10 degrees mga ka-angel. Sa Calgary po kanina is 15, although medyo gabi-gabi na, pero talagang maintain niya yung lamig. Yan po yung mga sign mga ka-angel. So pansin nyo po yung freeway nila mga ka-angel is 5 lanes each lane. So malapad po. Katumbas po ito ng Deerfoot Trail ng Calgary. Pero ito, alam nyo mga ka-angel, itong freeway na ito sa Edmonton at sa Calgary na rin, pag i-compare po yung freeway doon sa US, sa United States, di hamak po na mas malapad ang mga per lane. Kumbaga, kung meron kang katabing truck in both left and right, maluwag pa po pag dito ka sa Canada. Pag doon po sa US, masikip na. Parang takot ka po mag-overtake sa kanila pagka may truck both side mo, dahil baka mahagip kanila at masagi. Delikado. Masikip po doon. Kaya ito, sa Edmonton na ito na 5 lanes, pagdating po sa US, siguro mga nasa 7 lanes na po ito.
dahil po mas shorter po yung o yung wide ng per lane sa kanila. Yun ang aking na-observe mga ka-angel. So kaya pagka mapapag-away po ko sa US, mas aware kayo sa pag drive doon dahil mas maliliit po yung lanes nila. Especially po pagka malaki yung dala ninyo. So ayan mga ka-angel, napansin nyo po yung windshield natin medyo nag-moist siya dahil nga malamig nga po. Kaya pinaheater muna natin at para hindi siya mag-moist at hindi natin makita ang daan. Kanina sa Calgary gumagamit tayo ng aircon, dito ngayon heater. So kumbaga talagang iba-iba. Sa laki po ng Canada, iba-iba ang mga temperature sa lugar. So ito ay palabas na po tayo ng city. Papunta na tayo sa suburban, sa Nisco. Dito po sa Nisco mga ka-angel, so dito po sa Nisco ay mostly industrial. Dito po yung mga malalaking kumpanya na may mga planta sila or mga warehouses dito sa Nisco. At kasama na rin po dyan yung nearby din na town na Leduc, Leduc or Leduc, hindi ko maano yung pronunciation. So mostly industrial po siya mga ka-angel kasi malapit po siya siguro dahil sa logistics, malapit siya sa airport. Yung mga cargo mas malapit lang sa transportation. Kaya usually dito sa Nisco ay industrial mga ka-angel. So 6 minutes away tayo sa hotel natin at malapit na tayo. At maganda dito sa Nisco mga ka-angel dahil malapit sa airport. Andito po yung bagong parang shopping mall na mga outlet. Nakatumbas po yan ng Cross Iron Mills sa Calgary. Dan yung premium outlet mall tawag nila. At saka siyempre andyan yung mga Costco. Mura po ang gas dyan sa Costco dyan mga ka-angel. Diyan ako nagpapagas kung nagpupunta kami dito sa Costco dito sa may malapit sa Nisco. So dito po ay 110 km an hour na po ang speed limit. So aware po tayo kasi kanina may pulis na nahuli yung sa kanina na nakita natin. So ayan po yung sign na Nisco, yung business park tawag nila mga ka-angel. So ibig sabihin talaga na industrial. Ang sarap po magpatakbo ng car dito sa Canada mga ka-angel kasi malapad po yung mga lanes. Hindi tinitipid. Kumbaga mas sasabi ko mas safe dahil mas safe siya dahil mas malapad, hindi mas malayo yung mga katabi mo. So, malapit na tayo mag-exit mga ka-angel at exit na po tayo dito sa yung exit going to International Airport. Tayo po sa yung International Airport ay pa-right, tayo po sa left. So ayan po yung sign, Edmonton International Airport yung right, Business Park sa left. At pansin nyo mga ka-angel, yung kabilang way is napakalapad, malayo yung kabilang yung ibang direksyon. Kaya hindi tinitipid ng Canada.
Kumbaga sa atin kasi yung kabilang direksyon katabi na halos natin. Wala siyang kumbaga center island. So pansin nyo mga ka-angel, kasya pa po ba dyan ng mga siguro dalawa pang freeway sa gitna nila dahil malapad pa. So exit na tayo dito mga ka-angel sa papuntang airport. Pwede natin ikutin yung airport po kasi Angel, mag-drive lang tayo para maikot lang natin dun sa front niya. Kami po, hindi rin po ako nakapunta dyan para makita po natin yung itsura ng airport, para mai-compare natin sa airport ng Calgary. So ayan mga ka-angel, yung sign nakikita nyo naman, going to airport, yung right. Yan po yung Costco mga ka-angel. Malapit lang po tayo para magpagas tayo dyan siguro bukas na. Sa left po tayo dito. At yan, ayan, medyo sharp curve siya. So dito po tayo sa left, kasi magle-left po tayo doon. So yan, makikita nyo yung mga building dyan mga ka-angel. Halos mga hotel yan, tabi-tabi po yan. Nandyan yung Holiday Inn, andyan yung Courtyard, yung Quality Inn, Best Western, at andun po yung sa left yung hotel natin, yung Cosnisco Conference Hotel na bago po yata siya. Makikita rin nyo dyan mga ka-angel yung Park and Fly. Since malapit po ito sa airport, kung mag-prepared nyo po na pumunta ng airport, magdala kayo ng car nyo, pwede nyo i-park dyan yung car nyo, tapos may shuttle na magdadala sa inyo papuntang airport. So may bayad po yata yan per day. May mga promo rin po sila, kung the more na mag-stay kayo na matagal, mas may discount. So ayan po, halos lahat yan na airport may ganyan. Sa Calgary meron din pong ganyan. So malapit lang pa tayo dito mga ka-angel sa hotel natin. At ating magdi-dinner na po tayo at mag-relax. At ready for another episode naman po ng video natin sa Edmonton. So ilalapit ko lang po yung mga chikiting natin mga ka-angel para hindi malayo kasi malamig. At pansin ko mga ka-angel, naka-uniform sila ng mga tao ng mga jersey ng hockey. May laban po yata yung Edmonton Oilers sa para kasi pumasok sila sa playoff mga ka-angel. Pansin ko kahit doon sa pinagparkingan natin sa downtown kanina, puro mga Edmonton Oilers yung jersey nila. Baka may laban ngayon at kaya busy kanina yung downtown. So yan, may mga mag-check-in na naman ng late mga ka-angel. So ano natin yan, talagang busy itong hotel na ito. So yan mga ka-angel, maghahanap tayo ng parking. Medyo marami nang nakapark ngayon. Sana makakuha tayo ng medyo malapit. Gabi na kasi at gusto na magpahinga mga tao, kaya puno na. Maraming naka-check-in dito mga ka-angel. Talagang maganda yung ng hotel siguro. Mga previous reviews niya. Ito puno na talaga mga ka-angel. Malalayo na yung pwesto. Maghanap tayo sa dulo na lang. Wala notice tayo mga ka-angel. So dito na lang po tayo makapag-park siguro sa dulo. Notice tayo. Dito medyo meron dito. At tayo ng medyo safety na area para tabihan natin yung Tesla siguro mga ka-angel. Dito Tesla dito. So para at least may camera, o kaya dito na lang. Pwede na rin dito mga ka-angel.
So dito pwede na dito mga ka-angel, medyo maluwag kasi truck naman yung katabi natin. So yun mga ka-angel, at dito na tayo sa parking ng hotel natin, at salamat po sa panunood. Ingat po kayo lagi, at sana wag po kayong magsawang manood sa ating videos, at ingat po kayo lagi. Ang sa susunod po na video natin, ito po ang inyong lingkod. Stay safe po, at always pray to God. Pray hard, it works. Ito naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Salamat po sa panonood. Thank you very much po. Sana po huwag kayong magsawa manood, at makikita-kita po tayo sa in the future po. At halinawa ay sana po makapunta rin po kayo dito sa Canada. Keep the faith po, and always pray to God. Thank you very much po. Please subscribe my channel po, Discovery Angel. Thank you very much po. Ingat po.